Norman11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Hello, and welcome back mga fellow Kasha Bobs. For harvest na po yung ating previous na mga parisan, yung pinaposter po natin na Bayou Opaline saka Blue Split Opa. I-harvest na po natin dahil may itlog na naman yung kanilang foster parents, yung parisan po natin. Ito po yung Par Blue Split Opa, at ito naman yung hen na Sable Green Ewing Opaline. Yan na po yung dalawa. For harvest na po sila dahil nag-stock po dito. Ayan po. Kaya kailangan na po natin i-harvest. Nang sa ganun hindi po nila patay yung kanilang mga itlog. Isa naman yung blue. Ayan, bata pa po yung tuka niya, may itim-itim pa. Hindi pa ganun buo. Ito na po mga kasababs, yung hinarvest po natin na almost 45 days na po. Ayan po sila, nililiksi. Tapat ko po sa araw nang makita nyo po yung kanilang kulay. Ayan po, Violet Opaline po yung isa, at yung isa naman Blue Split Pale Follow po. Yung gender nila hindi pa po ganun kasigurado dahil pwede pa pong magbago yung kanilang pelvic bone. Sa ngayon maluwang po sila magkapatid, bali yung kanilang pelvic bone na dalawa. Iba po yung kanilang parents. Possible hen po pag ganun. Iisa lang pero po yung kanilang, hindi pa po natin sure dahil magto 2 months pa lang po sila mga Kasha Bobs. Ayan po sila. Yan po yung kanilang actual na kulay sa malapitang view na hindi po sila gumagalaw. Takot pa po sila mga Kasha Bobs. Takot sila dahil ayun gusto nilang umano sa sulok ng isa't isa sa kanila. Ayan po. Itong Violet Opaline po, ang magulang niya po ay Violet Opaline saka Par Blue Opaline po. Ito po yung mga foster parents po nila. Magamit po natin sa parisang Par Blue Split Opa saka Green Ewing Opaline Split Par Blue. Inalis ko na po sila dahil may itlog na po ulit yung hen 3 po yung kanyang itlog. Ito po, tingnan po natin kung may fertile na po gamit po yung flashlight. Yung dito sa unahan medyo may nabubuo na pong mga pula-pula, blood vessel po mga Kasha Bobs. Dalawa pa pong clear dahil medyo nauna pa po yung isa, kaya clear pa po yung dalawa. Hintay pa po ulit tayo ng 10 days, baka mag-fertile na rin po yung silang 3. Ito po yung top view. Okay naman yung kanilang itsura mga Kasha Bobs. Healthy po, saka hindi po sila splay legs. Ayan po sila mga Kasha Bobs. Yung sa puti, matatanggal pa po yung konting itim-itim niya sa gilid. Lalo na kung mag-matured po yan, mawawala po yan mga Kasha Bobs. Ayan po sila.
Tatakot pa po sila, oh. Nasa sulok po. Tinatago nila yung kanilang muka habang nire-record ko po ang video nito, mga Kashababs. Ayan po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, pasubscribe po at pakishare na rin ng umabot po tayo ng 2,000 subscriber. At sa mga iba po dyan, thank you po sa panunood, sa mga tumatangkilik sa channel ko, at pa-share na rin po ng maibagyang konting kaalaman sa pag-iibon at sa pag-aalaga po ng mga lovebirds. Thank you mga Kashababs sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel ko. Ito po, ilalapit ko na po sila sa magulang nung Violet Opaline. Ito po yung kanyang parent. Ito po ay isang lalaki at Violet Opaline din po. Yan po yung kanyang magulang, mga Kashababs. Kaya naging Violet po yung hinarvest po natin na Violet Opaline. Yan po siya. Magkamukha po sila. Para pumuti po yung kanilang ilalabas, dapat po ang parisan po natin ay yung hen po malinis yung muka na opaline, para maglalabas din po ng magandang lahi yung kanilang anak na wala pong bahid sa muka. Nilagay ko po pansamantala itong dalawang hinarvest natin na ibon dito sa, sinama ko po sila mga Kashabab sa isang kulungan kung saan nandun po yung lovebirds na hen na may sapola po. Wag po tayo mangamba dahil hindi po makakahabol yung hen na may sapola. Hindi po siya ganun makalipad at makatakbo para tukain itong dalawang bagong harvest po natin. Mas maliliksi po sila. Ayan po sila mga Kashababs, kaya hindi po sila matutuka o mapubuli nung lovebirds na personata na may sapola po. At magandang training ground na rin po ito para sa personata hen, dahil sa pag tuka po niya sa kanila, hindi po niya sila makuli, may exercise po yung kanyang katawan. Ayun po, medyo nabawasan na po yung kanyang sapola sa likod. Ayan po mga Kashababs, may konting pagbabago na rin po, lalo na kung nilagyan natin ng mga maliliksing ibon na bata pa po. Tsak maghuhuli po siya ng pusa. Parang ganun po mga Kashababs. Training ground na rin po yun sa ating personata na may sapola. Yan po sila. Again, thank you sa panunood mga Kashababs, at tulungan nyo po akong umabot ng 2,000 itong channel ko. Maraming salamat sa panunood mga Kashababs. Paalam.